naniniwala ba po na upang parang katulad nga ng sinabi ni Ailey, na parang nagkaroon na ng lamat kasi maaring si BBM maganda ang niya kay Sara, pero yung mga nakapaligid nga talaga na hindi talaga maiwasan. May mga hidden agenda na parang may mga against Sara, ganyan. Hindi natin maiwasan yun. So naniniwala ko na hindi na siya katulad dati, medyo nagkalamat na ng konti. So ano po yung masasabi nyo sa mga kababayan natin na gulong-gulo na yung isip sa mga banggaan ng Marcos at Duterte? Sa ngayon, sa ngayon siguro wag natin sila masyadong seryosohin. Mag-focus tayo sa mga sarili natin kasi tayo mismo ang dami na pinagdadaanan. Nasa krisis tayo, lahat mataas ang bilihin, halos wala tayong mapagkunan ng ating ikabubuhay, walang trabaho. So yung mga ganyan, parang lang parang oo, basahin natin ganyan nangyayari, pero at the end of the day, dapat ando pa rin yung tayo manalangin tayo ng ating Panginoon na sana gabayan ng ating bansa, na lahat ng mga nalulungkulan ay panay kapakanan ng bayan ng kanilang iisipin at hindi lang yung sarili nila. Naniniwala po ba kayo na magiging okay pa ang lahat? O, magiging okay pa naman ang lahat kasi umiiral lang yung mga pride yun kasi hindi naman talaga magtatagumpay yung kasamaan laban sa kabutihan. Yun lang. Kanya survey lang po kayo. Di po. Ito si Sir, Anong kali opinion niya? Apat naman po. Ito lang. Ay, sir, tanong lang po namin kung para sa inyo po, anong pagkakaiba ng pamumuno ni President Duterte at President Bongbong Marcos? Malaki kasi bali yung kay BBM, although may yung sa economic, parang ito kasi parang nagtaasan yung mga bilihin lahat. Yung kay Duterte naman hindi naman. So hindi naman siguro kasalanan din ni Bang BBM kung nagtaasan yung mga presyo kasi hindi naman yung saklawin. Kasi baka nagtaas yung mga raw materials kanya, tapos so sa pamumuhay kasi parang masirap ngayon kung ganong panahon ni Duterte. Or maaring sa aking opinion naman, maaring nagkataon lang siguro yun. Hindi naman yun parang kasalanan ng isang presidente. Parang sadyang nangyayari yan sa ibang bansa nga, ganoon din, di ba? Pag tumaas yung inflation rate, ganoon din. So, yun, ano pang itatanong din pa? Doon sir sa pamumuno ni Tatay Digong, doon sa usapin ng war on drugs sa Facebook. Doon sa usapin po ng war on drugs, pabor ba kayo dun sir? Parang hindi kasi yung may mga nadamay na mga inosente talaga mabuti sana kung lahat yun ay mga talaga, pero pagpalira natin mga drug users sila or something, hindi pa rin tama na pagpapatayin sila. Pero siyempre kanya-kanya ng yan, style yan. Style ni Digong yun, so parang style niya yun. So yung kay BBM naman parang nag-tone down naman, di ba? Hindi siya yung katulad nun. So usapin po ng safety, kagaya magkakapaglakad ka ng gabi nung panahon ni Tatay Digong, sa ngayon po ganun pa rin ba? Pareho lang naman kasi kung hindi ka naman involved sa drugs, whether nung panahon ni Digong or yung ngayon, wala ka namang dapat ikatakot. Meron kasi kami pong na-interview na naglalakad-lakad sila sa kalsada o naglalakad sila, may mga na-hold up po na nung panahon ni Tatay Digong daw ay yun, parang nawala o nabawasan, pero ngayon nagbabalikan naman daw. Pareho lang, parang lang sa'yo. Depende lang kasi yan sa kung paano pinaportray ng ating government ang kanilang government, parang ganun. Pareho lang kahit naman saan may mga hold up. Hindi pa rin nawawala yung mga criminal na yan, mga petty crimes na yan, mga kunting hold up, mga snatching. Kami nga rito, nakatira kami dito sa lansangan. Ayun lang, naging problema ngayon. Wala sa lansangan kami, pero wala namang konkretong
anong ating gobyerno. Pagka huli lang sila ng huli, dadalhin ka dun sa Marikina. Parang katumbas na rin yun ng ano ng pagtitiling sa iyo na parang oo nga pinapakain ka nga, pero nakadetain ka naman, di ba? Parang ganun din, wala rin ano. Dapat sana magkaroon dito ng mga centers na pag ganitong gabi, pipili mong kulugan, tapos kinabukasan aalis ka. Parang meron ka pa rin free will, hindi yung parang nababiolate yung human rights mo. Parang Sir, nabalitaan niyo na po ba yung usapin tungkol din sa People's Initiative? yung sa People's Initiative, Ay, oo naman, kasi nagbabasa ako ng ganun, tapos may mga YouTube naman dito. Hindi ako cover ng ganun eh. Bakit? Saga ng akin na kasi dapat idaan yun sa tamang proseso na talaga nakapokus lang doon sa pagbabago doon sa ating economy. Hindi siya kung ano. Kumbaga, hindi siya yung general na papalitan mo yung ating constitution. Yung parang meron lang doon provision na nakapokus lang na kung paano mas mapaunlad pa yung ating economy. Ganun lang, pero yung mga people initiative parang hindi naging maganda na ang pinalabasan kasi nag-away-away na itong mga dating magkakaaliado, di ba? Parang ganun, tapos kung baka ano lang sinasabi, parang hindi na magandang pakinggan. Meron ba sir, yung naniniwala ba kayo sir nagkakaroon ng bilihan tungkol sa para pumirma ka lang sa People's Initiative? So far, hindi naman ko pwedeng, tayo bilang tayo, hindi tayo pwedeng maniwala hanggat na hindi natin nasusubukan mismo na tayo mismo yung nilapitan, pabayaran tayo. Yung mga ganyan-ganyan, kung mga fake news yung mga iba dyan. So dun sir sa iwan ko lang kung napanood nyo na po yung naging rally ni Tatay Digong sa Davao. Oo. Na sinabihan niya si... Hinahamon niya si yung BPM na parang pinagbibintangan niya ng drug addict. Supposed to be, hindi niya dapat ginagawa yung ganun kasi di ba siya na na anak niya, Vice President, tapos member of the BPM's cabinet. Parang in bad taste, di ba? Parang ganun, tapos hindi dapat ganun. Dapat matuwa sila dahil naging part si Sara ng government ni BBM. So si BBM naman napakabait naman, napakalawak ng pangunawa niya kasi sabi naman niya nung nagpunta sa Vietnam na so far naman wala naman daw siyang napapakinggan na galing mismo kay Sara. So yun naman yung the most important sa kanya na hindi niya dapat intindihin kung bang ano man yung sinasabi nung kahit patatay, kahit kahit pakapatid, hindi niya siya malawak ang pangunawa. Ilan sa paghamon ni Tatay Digong na magpa-drug test si BBM? Sa palagay ko, hindi dapat patulan yung ganun eh. Imagine, presidente ka. Hindi ka naman bata para patulan yung mga ganun-ganun, di ba? Alam mo naman dyan sa sarili mo na kung ano ka talaga. Saka hindi dapat pinagpapatul-patulan yung mga ganun. Parang out of na lang yun. Ang sabi ka ni BBM, di ba? Parang cause of fentanyl, parang ganun-ganun. Pero parang siguro patawa na lang siguro yun, pero tayo mga bilang mamamayan, ano pa rin tang sa atin ang mga parang maging law abiding citizens, hindi tayo lumalabag sa batas. Tayo pa rin yung magdadala na kung ano magiging katayuan natin. So parang andyan lang yung ating gobyerno para kung ano man yung programa nila na kapakipakinabang sa atin, makikinabang din tayo. So, maging law-abiding citizen tayo dahil. Sir, mapunta ako dun sa mga bilihin ngayon na nagtataasan. Yung bigas na... Oo, na halos 70 pesos na, diba? Yung 20 naging 30. Anong masabi din sa mga... Parang ang mamamayang Pilipino nag-aantay pa na kung kailan pa mangyayari yung 20 pesos na bigas na yan. Kung masabi niyo po dun sir sa pangako ni BBM na papabuti nga niya ng 20 pesos per kilo at isa nga hindi naman natupad. Wala pang nabibili. Siguro, wala pa talaga kasi bibili talaga kami, wala namang 20 pesos na bigas. Wala naman. So, baka naman magkatayatan lang tayo kasi papuntang 2 years pa lang naman yung kanyang administration, diba? So, huwag naman natin siyang masyadong i-judge ka agad. Baka magising na naman tayo isang umaga na yung parang nag-normalize na yung inflation rate, tapos yun kaya bigyan pa natin siya ng chance na
na bang maipakita niya. Na kung ano, kasi wala naman yatang presidente na hindi naghahangad na para sa ating ikabubuti. Pero para sa iyo sir, anong opinion mo sir no sa kay Tatay Digong at kay PBBM? Para sa iyo sir, Parang dapat hindi, kasi ano hindi magandang tingnan. Ano na lang ang isipin ng mga tumakbo sila ng kanyang anak under the unit team, di ba? Tapos biglang-bigla gaganunin mo siya. Tapos hindi lang sa Tatay Digong, pati si Basti pa, di ba, ganyan na pinag-resign niya. okay. So dapat hindi ganun. Dapat suportahan mo siya dapat. Yung total andyan. Okay sir, last na sir. Kung sakali sir, meron po ba kayong mensahe kay PBBM at kay BP Sara Duterte? Yung ang magiging mensahe ko lang sa kanila, yung kay BBM, wala talaga akong masabi kasi tamang totoo lang, binoto ko talaga sila ni Sara eh. So, maganda naman yung pamalakad ni Bang BBM. Yung kay Digong naman, yung kay ex-president Duterte naman, huwag naman niya masyadong kinakalaban itong si BBM kasi wala namang ginagawang masama sa kanya. Na yung katulad yung akala nila, porque andito na yung mga member of ICC, mismong bibig na nang galing mismong sa bibig na nang galing ni BBM yung sinabi niya na huwag kayong mag-alala kasi hindi na tayo member ng ICC, hindi natin papayagan yung kung sino man yung mga investigator na yan na makialam sa atin. Kung pumunta man sila dito ay bilang tourist na lang at wala talagang kaharap sa kanila kahit na anong ahensya ng ating government. So doon pa lang dapat parang hindi ba dapat matuwa na sila kasi doon pa rin yung siguro sabihin na natin na for the sake of Sara, parang kahit na sabihin na natin nababastos na siya, ando pa rin yung pagrespeto pa rin niya kasi kapamilya ni Sara yun eh. Na si Sara naman hindi na iba kay BBM, diba? Kasi para na niyang kapatid, yung mga gano'n. So dapat wala dapat ganyan. Magtulungan sila para sa ikabubuti ng ating bansa. Hindi yung magsisiraan talaga, diba? Pero sir, naniniwala ba kayo na upang ililig? Ha? Naniniwala ba kayo na upang ililig? Parang katulad nga ng sinabi ni Aini, parang nagkaroon na ng lamat kasi maaring si BBM maganda ang niya kay Sara, pero yung mga nakapaligid nga talaga na hindi talaga maiwasan. May mga hidden agenda na parang may mga against Sara, ganyan. Hindi natin maiwasan yun. So naniniwala ko na hindi na siya katulad dati, medyo nagkalamat na ng konti. So ano po yung masasabi nyo sa mga kababayan nating gulong-gulo na yung isip sa mga banggaan ng Marcos at Duterte? Sa ngayon, sa ngayon siguro wag natin sila masyadong seryosohin. Mag-focus tayo sa mga sarili natin kasi tayo mismo ang dami na pinagdadaanan. Nasa crisis tayo, lahat mataas ang bilihin, halos wala tayong mapagkunan ng ating ikabubuhay, walang trabaho. So yung mga ganyan parang ano lang parang oo, basahin natin ganyan nangyayari, pero at the end of the day dapat ando pa rin yung tayo manalangin tayo ng ating Panginoon na sana gabayan ng ating bansa na lahat ng mga nanunungkulan ay panay kapakanan ng bayan ng kanilang isipin at hindi lang yung sarili nila. Pero naniniwala po ba kayo na magiging okay pa ang lahat? Magiging okay pa naman ang lahat kasi umiiral lang yung mga pride yun mga kasi hindi naman talaga magtatagumpay yung kasamaan laban sa kabutihan. Salamat sir sa iyong opinion at pananaw. Thank you so much. Ano pangalan mo sir? Arnold. Sir Arnold, salamat sir Arnold. Ang ganda. Salamat sir. Talaga itong mga